program ng AFP Radio na ang inyong kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Not only as a Muslim friend, but also as his profession being a lawyer. Yan. He is called Datu Attorney Haron Ali. Good afternoon po, Datu. Good afternoon po, ang ilan ng masa at sa lahat ng mga taga-inig. Nantay ka naman, Assalamualaikum, sir. Yan, there you are. Assalamualaikum, Datu. Assalamualaikum, ang ilan ng masa. I hope everything will be right. Thank you for inviting me again with your program. This will help a lot in propagating faith. Yes. Yes. Because siyempre dapat para malaman nila, you're not just like a Muslim brother, but at the same time, by profession, you are also a lawyer, a practicing lawyer. Oo. Yun po ang pinaka-importante po doon kay Datu Ali. Ayan. So kung meron po kayong mga katanungan legally, kay whether you're Muslim or not, or Kristiyano, it's okay. The same din naman po yun. Tama ako, Datu Ali? Yes po. Pwede po silang magtanong tungkol sa mga renta, yung mga rights ng landlord at saka tenants, at including mga regarding marriages, civil or Sharia law. Yes po. Yes. I wanted to ask you paano ang tamang kontrata siyempre sa pagparenta ng bahay, ng apartment, ng condo, hindi ba? Pati yung mga vacation houses. Ganun din siyempre yung mga yacht, no? Kasi usong-uso kasi ngayon yung mga nagre-renta ng ganyan, right? So, para mas magabayan po natin ang ating mga listeners na siyempre who wanted to go on a vacation dahil vacation time na ngayon. Marami din naman ang panahon na naglilipat ng bahay. Yan. So, first of all, Datu Ali, I wanted to ask you, ano ba ang tamang pagpaparenta ng bahay? Ano ba yung dapat nilalagay sa contract? Ilan advance at saka ilan deposit? Usually po, ang ilan ng masa, the contract of lease is depending upon the contract or agreement of the landlord and the tenants. Pwedeng may mga iba dyan nag-impose ng advance deposit. Pwede rin wala. Depende po sa pinag-usapan. Pwede rin yung mga iba 6 months advance at 1 month deposit. Depende po sa pinag-usapan ng parties. Okay. Oo. So lumalabas, nasa pag-uusap ninyo. Pwedeng 2 months deposit, so ilan buwan ang advances, parang ganyan. Opo. Pwede rin maglalagay ng penalty clause, ibig sabihin pag siya hindi nakabayad, at siya ay mag-interest dahil sa Civil Code of the Philippines. Opo. So, meron penalty closures na pag hindi makabayad on time, ay pwede kang maghingi ng ilang percent na dapat mong hingin legally. Yung reasonable percent, because according to the prevailing percentage allowed by Supreme Court is 6% per annum. Yes. Oo. So lumalabas, ang may lalagay natin sa contract doon ay how many per annum? 6% ang usually ina-approve ng Supreme Court. Ng Supreme Court is 6%. Usually mga iba dyan, mas malaki pa doon. Pero pagdating sa Supreme Court, pag maging kaso ay hindi pinapayagan sapagkat yan ay shocking to the eyes of the public. Yes. Mas maganda po kasi. Speaking of the Civil Code of the Kaya nga po talagang I got in touch with you so that kasi ngayon based on the new rules, no?
that we have from the Supreme Court, mga revised na mga rules na yan, para naman po magabayan din naman ng ating mamamayan. Right. So to make it clear, Opo. with a new rule that we have, kasi di ba normally before they said it is like 2 months advance and 1 month deposit, right? Parang ganyan. So this is depende sa pag-uusap nilang dalawa. Yung nagre-renta at saka yung magre-renta. Tama ako? Yes. Considering It's either that according to the civil code of the Philippines, the contracts between parties is the law between them, inasmuch as such contract Yes. is not contrary to public policy, moral, good custom, and principle recognized by law. All right. So yun ang maliwanag. Yes, po. But I would give an emphasis. Yes. I would give an emphasis if the landlord is according to Sharia law. If the landlord is a Muslim cannot impose interest because it is prohibited in Sharia law to impose interest. Because if you borrow or if you enter into a contract with under Sharia law, there is no interest that would be imposed between the parties because that is prohibited in Sharia law. Considering that in the Philippines, the Supreme Court recognized Sharia law as well as our government recognized 1883 or Muslim personal laws that will govern a Muslim. If the landlord is a Muslim and the tenant is a Christian, Muslims should not impose interest to the non-Muslim because that is not allowed. Ulitin nga natin po, Attorney Aldi. So, if yung may-ari ng house o ng apartment ay Muslim at ang magre-renta ay Christian, hindi pwede mag-impose ng interest yung Muslim dahil bawal. Ang pwede lang na i-collect ay yung principal. Okay. Pinagbabawal po yan sa Sharia law. Bawal ang interest. Ang galing pala sa Muslim. Opo, bawal po mag-impose ng interest. Opo. So, whether Muslim ang may-ari ng property o Muslim ang nangungupahan, bawal mag-impose ng interest. Tama po ba ako? Am I right? Yes po, yes po. Okay. So, in short, nasa Kristiyano lang ang interest. Oh, no. And of course, batiin natin dato mga nanonood sa atin. Hi kay Win Pacheco, syempre sa Soldiers Mall. Hello there. Win, nakakamiss ka na. We don't see each other na. And dumating ka na ba? Alright. And of course, hi kay Dina Pumar at kay Ann Tite. Ayan, hello there. And of course, hi of course kay Farida. Ayan. How is your wife? Attorney Ali, namimiss ko na siya. Pwede ka ba kumingin dito? Mabuting kalagayan siya po. Naka-recover na po siya sa kanyang illness. Tawan ng may kapal, siya ay nasa mabuting kalagayan at regards daw sa'yo. I know. Namimiss ka niya. I know. Dato Ali, because of that, tinago ko nga itong binigay na ring sa akin niya. Pakilagay sa camera para makita lang. Paano mo lang sa camera? Alright. Paano ko lang po sa camera? Ito ay binigay sa akin, Farida, Ali. Oo. Nung nandiyan po kami sa CRS as a souvenir. Wow.